Halos hindi na lumalabas ng bahay ang ilang Pinoy na iligal ang status sa Amerika dahil sa kaliwat kanang operasyon laban sa mga undocumented immigrant. Ang isang nakausap ng GMA Integrated News may panawagan pa kay US President Donald Trump na sinuportahan umano niya. Nakatutok si JP Soriano. Mahigit 2 dekada nang nasa Amerika. Pero ngayon, ilang araw nang hindi pumapasok sa trabaho si John, hindi niya tunay na pangalan. Isa siya sa libo-libong undocumented immigrant na hinahanting ng immigration authorities ng Amerika kasunod ng paghihigpit ni bagong US President Donald Trump. Kapag-aalala talaga dahil hindi natin alam kung anong talagang patutupad. So sa ngayon, hindi ka nakapagtrabaho dahil nasa bahay ka lang? Ganun na nga. Paano ka sasakay at pupunta ka sa pagtatrabahuhan mo? Kung bigla makakasama mo may yelo? Kung tutuusin, ang orihinal niyang kumpanya sa Amerika ang nagpetisyon sa kanya. Pero nalugi ito nang hindi pa natatapos ang pagproseso sa mga papeles para legal na manatili si John sa Amerika. Sana mapakinggan ng ama ng bansa na ito, kami na ako'y sumuporta sa kanya. Maunawaan niya na aming sitwasyon dito. Hindi naman kami mga pusakal. Hindi naman kami magnanakaw. Ang pagtulong at pagpapaalam sa karapatan ng mga tulad ni John ang pinagkakaabalahan ngayon ng Filipino-American Legal Defense and Education Fund. Ayon kay FALDEF Executive Director at Immigration Lawyer Lisel Cobrador, mahalaga na maintindihan ng mga apektado ng crackdown ang kanilang karapatan. Kapag may kumatok at sinabi nilang ICE agent sila, kailangan may makita silang dokumento, kasundutan kung bakit kailangan ba talagang papasukin yon, meron ba talagang warrant, meron ba talagang notice to appear. Kasi kung wala at binuksan nila, problema yon kasi binuksan na nila, pinapasok nila. Ilang araw bago maupo si Trump, 24 na Pilipino ang pinadeport ng Amerika at 16 pang Pilipino ang nakatakdang i-deport pabalik ng Pilipinas. Patuloy naman ang monitoring at pagpapayo ng Embahada ng Pilipinas sa Amerika sa mga apektadong Pilipino kapag sumangguni sila sa mga konsulado ng Pilipinas. Ipinaalam lang aniya ang mga karapatan ng mga Pilipino at pinapayuhan silang wag nang paabutin sa puntong wala ng legal na paraan para kusa silang umalis at ikukulong na. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.